This is the continuation of our series. So what is our series now? The power of one. Do you believe on that? That's why, you know what? God reminds me yesterday on that message. Tumingin kayo sa paligid niyo. Sige nga, titignan ko nga. Come on. Tumingin kayo sa paligid niyo. Okay? Mukha yata may hinahanap kayo na hindi nyo nahahanap. Mahirap hanapin? Okay. No? Tumingin kayo sa paligid niyo ulit. No, you know, God is so faithful to us. God reminded me about this message and He revealed it to me. I remember that here on this church, sa ating pamilya, sa iglesyang ito, there is one voice. See? There is one culture. See that? What else? There is one winning family. Pag sinabing one winning family, we are one team. Hindi ka gagawa na labas saan? Na pansariling mo lamang. But gagawa ka ayon saan? Sa ikagaganda, sa ikatatatag ng ating pamilya. At higit sa lahat ng sama-sama. Amen. What else? No? Can you imagine that? One culture, one voice, one winning family. And then, what else? No? We have a new breed in the house. It means, no, a new breed without greed. That's why every day sa buhay natin, you know, ito ay yung dapat na maitatak sa puso ng bawat isa. Amen. I am a new breed without greed. Can you declare that to yourself? Pwede mo ba yan sabihin sa sarili mo? Come on, sabihin mo, I am a new breed without greed. Yung with conviction, I am a new breed without greed. We will make a difference. I am a new breed without greed. Naniniwala ka ba doon? I am a new breed without greed. Siguraduhin mo na naniniwala ka sa sinasabi mo. It's because remember in the book of John chapter 8, in the book of Romans chapter 8, remember that? I think that is in verse 21. Remember? Come on, turn your Bible. Let me start here. In Romans 8, Romans 4, I'm sorry. It's Romans 4 pala. In the book of Romans chapter 4, tell me if you are there. Is that 4? Yeah, it's 4. Amen. Look at here. Verse 21. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Do you believe on this? Sabi rito, in verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Is that right? Is that right? So look at here. No, in verse 16. Kaya nga ang pangako ay nakabase o nakababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Do you believe on that? So, sa bawat pangako na meron tayo sa buhay natin, ano ang dapat na pagbasihan nito? Yung ating pananalig. Meron ka ba nun? Are you sure? Sabi rito, nakabase sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. The only time, listen to me, na magkakaroon ng katuparan ang bawat pangako ng Diyos sa buhay mo, are you listening? Once na alam mo kung paano manalig sa iyong dinideklara. Hello? I tell you, no, kung naniniwala ka sa buhay mo, God will prosper you, begin to believe. Now. That's why patuloy ako nagdedeklara sa buhay ninyo. And nakikita ko na meron nangyayari. That's why mas lalong lumalago yung pananampalataya ko. Can you imagine that?
Sa inyo nangyayari, of course sa akin din, but isang bagay yung nakikita ko sa buhay ninyo, nangyayari yon. And then look at, mas lalong tumatatag, mas lalong tumitibay ang pananampalataya ko. Why? It's because, can you imagine that? Once na nakikita mo kung ano yung sinasabi mo, I tell you, no, mas lalong pinapatibay ng Diyos ang alin? Ang iyong pananalig sa Kanya. Tama po ba? That's why anong dapat mong makita? That's why anong dapat mong gawin? Patuloy kang magsalita, patuloy kang magdeklara. Hindi na negatibong bagay, subalit ang positibong bagay. Amen. Kung ano yung nais mo, yun yung sabihin mo. Tama po ba? But be sure na merong kalakip ang iyong salita ng gawa. O ng bawat gawa. Why? It's because kung walang kalakip, ang bawat sinasabi mo ng paggawa, I tell you, it's useless. Why? It's because tinitignan din ng Diyos kung hanggang saan mo, you know what? Nilalakaran ang iyong sinasabi. Kung hindi mo nilalakaran ang iyong sinasabi, it's useless. Amen? That's why yung pag-asa na merong ang mga tao sa matagal na panahon, tila ito'y nawawala. Why? For one reason. It's because hindi nila alam na pagsamahin na ang pananampalataya ay may kalakip na gawa. Though alam na nila sa matagal na panahon ang katotohanan ito, pero you know what? Ang problema ng mga tao, o ang problema nating mga tao, hindi natin pinaniniwalaan ng lubusan ang Kanyang salita. Listen to me. That's why it is very, very important for you and I na maintindihan natin kung ano ang sinasabi ng Kanyang salita. Amen. That's why I believe, you know what? Maybe 2 to 3 years or 5 years from now, I can see, you know what? That God is prospering you. As long na alam mo kung paano i-connect ang sarili mo in God's mandate. Huwag kang umalis doon sa mandato ng Diyos. Kung merong kahirapan, it's okay. Dahil ang lahat ay merong dinadanas na kahirapan. Hindi lang ikaw ang nag-iisang naghihirap sa mundo. It's okay. That is part of our life. Even Jesus, you know what? Bago siya umupo sa kanan ng trono ng kanyang Ama sa langit, naghirap din siya dito sa mundo. That's why huwag mong sabihin na tapos na ang kahirapan. Listen to me, that is package. Pag nagbukas ka ng kahon, I tell you, listen, hindi lang puro tsokolate ang laman nun. Hindi lang puro corned beef, hindi lang puro delata. Meron iba't ibang laman yon. Tama po ba? Amen? Tama ba? I remember the story, one day, merong isang namatay na balikbayan. Alam niyo yun? Okay? Meron namatay na isang balikbayan. It so happened na siya dapat yung uuwi. Kaso nung namatay, hindi na uuwi pa rin siya. But ang problema, tawag dito, para makatipid, dahil nga, ano meron sa States? 2 years ago? Recession? Amen? Amen? So, sabihin natin, merong dito, crisis sa kanila. Tama po ba? So, that's 2 years ago. Amen? Or 3 years ago. So, can you imagine, itong balikbayan na ito, uuwi sila dapat. It so happened na namatay yung, tawag dito, yung kanyang, sabihin natin, tatay. And then, sa sobrang pagtitipid, kasi nga, mahal yung pagpapadala ng package, diba? Mahal din yung pagpapadala ng patay. Diba? From tawag dito, mula sa ibang bansa, lalo na papunta rito sa bansa. Amen? And then, para makatipid, tawag dito, yung malaking box, tawag dito, doon na rin nilagay lahat. And then, doon may habilin. Merong note. So, para makatipid, kasi maliit lang yung box, so, isinuot doon sa patay. Yung anak, mahilig sa jersey, kaya isinuot doon sa patay yung jersey. Yung isang anak, mahilig sa cup, inilagay yung sa ulo yung bull cup. Yung isang kapatid, mahilig sa Ray-Ban, isinuot yung Ray-Ban doon sa patay. And then, yung isa nagpapabili ng sapatos, Nike ang gusto, and then isinuot doon sa paa, para magkasya. And then, yung isa mahilig din sa jeans, then isinuot yung jeans
Oh. Diba? Diba? So, tawag dito. And then, nakalimutan niya, meron pala siyang, sorry? So, papadali rin pala siya ng unan. So, nilagay niya lang, yung mga dilata. Okay? So, yung mga dilata, sabi niya gano'n, wala na ako paglalagyan. Why? It's because kompleto na lahat. Yung paligid, puno-puno na ng towel. Diba? Diba kapag galing sa ibang bansa, most of the time, mga towel, maraming mga soap. No? Sabi niya, saan ko ilalagay? Sabi niya, yung corned beef, yung mga dilata. And then, okay. Sabi niya, wala pang unan si Papa. Sabi niya gano'n, okay, inangat yung ulo ni Papa and then nilagay doon yung corned beef at saka ibang mga dilata. At least, tawag dito, merong unan si Papa. No? And then, tawag dito, papadala rin siya ng relo. And then, nilagay niya ng, tawag dito, ng relo. Diba? So, kompleto. Pag uwi dito ng package, all in one. Pag open, nandoon yung bangkay, nandoon lahat ng mga goods. At least, nakatipid. So, tawag dito, yung dollar, no? Tawag dito is because mahal, magpa-money transfer. And then, nilagay sa bulsa. No? Where? Sa? Anyways, I forgot. So, and then, can you imagine that? So, sabi ng mga Pilipino dun sa story na yon, only in the Philippines. Amen? Yun pera pala, yun yung pambili niya ng barong. No, at sa anong kanyang, tawag dito, yung kanyang slacks, no? So, that's why meron siyang pera, no? Para ibili siya ng bagong barong at saka slacks. So, nung narinig ko yung kwento na yun, sabi ko, wow, talagang all-in-one. Diba? So, only in the Philippines. But I know na walang gagawa nun. Amen? Amen. It's just a story, okay? Baka sabihin niyo, Pastor, sobra naman yung kwento mo. No. It's just a story, I said. Okay? Amen. So, are you ready? Are you ready? That's why, can you imagine, no, kung alam natin kung paano panghawakan ang bawat salita ng Diyos sa buhay natin, no, God will bring this word or God will bring these promises into fulfillment. Do you believe on that? Naniniwala po ba tayo na dadalhin ng Diyos ang kanyang mga salita at pangako sa katuparan? Oh, you are not yet ready. Are you sure? No? Diba? Pag sinabi kasing katuparan sa kanya mga pangako, hindi lang yun, hindi lang yun palaging pera. Hindi lang yun palagi, no, tawag dito na, alam niyo yun, bahay at lupa o sasakyan. Kung minsan dapat nating itama yung isip natin at puso natin sa bagay na ito. Amen. Amen. No, you know what? Some of you, no, ang ine-expect natin or ine-expect ninyo, i-bless kayo ng Lord na limpak-limpak na salapi. Walang problema doon. But be sure, no, bago dumating yung araw na yun, yung spiritual life mo, you know what, I established na. Or else hindi mo alam kung paano mo dalhin, kung ano yung blessing na naghihintay para sa'yo. Amen. Or else masasayang lang ang lahat ng ito. Do you believe on this? Can you imagine, kung ang bawat isa sa atin, alam natin kung paano, you know what, kung paano tayo makinig sa sinasabi ng Diyos, kung paano tayo makinig sa tinig ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo ba yon? Can you imagine that? Kung paano tayo marunong makinig sa sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Hello? No? Hindi, no, magtatagal, matatapos natin ang ating assignment. Tama po ba? Why? It's because, no, minumultiply natin ang sarili natin. No? Tama po ba? Sa pamamagitan ng katangian ni Kristo sa ating lahat. Amen! Are you still here? Can you imagine, it's only, no, 11 o'clock. Amen. It's not yet time para matulog. So please, wake up. Okay? Okay. So, are you ready? Turn your Bible in the book of Acts. In chapter 17, let's start to read verse 22.
Tell me if you are there. So we're still here, no, in our new series about the power of one. Tama po ba? If you remember last time in verse 14 in the book of John chapter 17, no, isa sa binigay ko sa inyo, sabi ko sa inyo, God changed, no, your address since you receive His Word. Amen? You are no longer part of this world. Do you believe on that? And we have our supporting verse also. So, saan natin nakuha yan? In the book of John, chapter 8, verse 31 to 47. Is that true? So, natapos natin yung last Sunday. So now, no, ano yung tinatalakay natin? If you remember, in the book of Genesis, remember that? In chapter 3, no, nagsimula tayo saan? No? Sa time ni Adam and Eve, nung sila ay nahulog sa pagkakasala. Do you believe on that? At ano yung kanilang ginawa? No, pumitas sila ng dahon ng igos at ito yung kanilang pinatakip sa kanilang hubad na katawan. Why? It's because nabuksan ang kanilang kaunawaan. Tama po ba? Tama po ba? Nung sila ay pumitas ng ipinagbabawal ng bunga. Anong bunga? The fruit of what? Knowing of good and evil. Tama po ba? But at that time, dalawa yung puno na available sa hardin na yun. Walang sinabi ang Diyos when He first mentioned the tree of life. In fact, no, yun yung nais niya na kainin ng naunang tao. But ang problema, iba yung kinain ng dalawa. Why? It's because natukso sila ng serpente. Is that true? Is that true? Okay, are you still here? No? I'm expecting a lot from you guys. I believe na alam nyo na tong story na ito. Amen. Amen. That's why I need your response. Amen. Can you do that? So do not sleep. I know na masarap matulog. It's because malamig sa labas. Tama po ba? But always remember, yes, I know this is our home, but wala kayo nakikitang tulugan. That's why please, hindi nyo kinakailangan matulog. Stay with me, okay? Stay with me. Can you do that? Okay? So can you imagine that? No? Kung paano ninanais ng Diyos na una sanang kainin na ng unang tao, o ni Adan at ni Eva, ang alin? Yung bunga ng, no? Yes, the tree of life. Yung bunga ng, what? Puno ng buhay. Tama po ba? Tama po ba? Ito yung nais niya na makain ng mga tao. But iba yung pinili ng mga tao. Why? Dahil sila ay nalinlang o tinukso ng serpente. Is that true? Sa madaling salita, no, ang tao ay lumabag saan? Sa kautusan ng Diyos. That's why at that time, no, at that very moment, nabuksan ang kanilang kaisipan. Amen? Saan? Patungkol sa masama at mabuti. Are you with me? No? And then, nakita nila ang sarili nila na pareho silang hubad. That's why pumunta sila sa kakahuyan. Is that in your Bible? No? At sila ay nagtago doon at pumitas ng dahon ng igos at ito ay kanilang ginawang damit. No? Ito ay kanilang pinansaplot sa kanilang hubad na katawan. Bakit nabuksan ang kanilang kaisipan? Dahil sumuway sila sa kautusan ng Diyos. Do you believe on that? Hello? No? But can you imagine nung sila hinahanap na ng Diyos, ano ang sinasabi ng Diyos? Hinahanap sila. No, nasaan kayo? Hello? No? Subalit anong sabi ng dalawa? No, naririto po kami sa kakahuyan. Kami po ay nagtatago. Why? No? Dahil kami ay hubad. Sabi ng dalawa. Amen? And then, if you remember, no, sinumpa ng Diyos ang alin, ang serpente. Tao po ba? At maging ang tao at that time. Now, naalala niyo ba sa time ni Jesus? Right after ng kanyang baptism, saan? Sa tubig?
Ano nangyari sa kanya? Come on. In the book of Matthew chapter 4, remember that? No, after that moment na siya ay nabautismo sa tubig, siya ay dinala ng Espiritu ng Diyos sa ilang. Para saan? Para siya ay subukin. Tama po ba? So can you imagine, hindi yun nagkataon. Sa time ni Adam and Eve at sa time ni Jesus, hindi yun nagkataon lang. No? And can you imagine, nung time na ang Espiritu ng Diyos dinala ang Panginoon Kristo sa ilang para siya ay subukin o para siya ay subukin ng Diablo. Can you imagine that? Kung bakit yun inalaw ng Diyos na mangyari? No? Hello? Diba? So, ang alam lang kaisipan ng mga tao, basta nangyari lang. But lahat ng bagay na yon ay merong paliwanag. Tama po ba? No? And then, nung siya ay dinala ng Espiritu ng Diyos sa ilang, ano nangyari sa kanya? Doon, sa loob ng 40 araw, no, siya ay nag-pray and fast. Hello? At pagkatapos din ng kanyang prayer and fasting, ano ang sumunod na nangyari? No? Lumapit sa kanya ang diablo at siya ay sinubok. Tama po ba? Sa tatlong aspeto. Hello? No? That's why always remember na itong tatlong bagay na ito, ay dapat natin pakaingatan sa buhay ng bawat isa sa atin. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. I tell you, ito yung mga bagay na dapat mong bantayan sa buhay mo. Can you imagine that? Huwag mong sabihin na alam mo na. No, hindi mo alam kung gaano katuso ang kaaway. That's why every day, dapat mong husgahan ang sarili mo. Kung hindi mo kayang husgahan ang sarili mo, then, ano mangyayari sa iyo? So kung meron man dapat na una kang gagawin sa sarili mo, husgahan mo ang sarili mo ngayon, ang iyong laman, na ito ay dumating saan? Saan? Sa katapusan. Do you believe on this? Yes. Oy. Hello? Are you still here? Yes. Nire-review lamang natin. Amen? Ito mga bagay na ito. Hello? Okay? So why? It's because nais ko na makita ninyo yung kahalagahan na inaalala natin kung ano yung pinag-usapan natin sa nakaraan. It's because kung hindi nyo inaalala, kung meron akong pagkakataon na isa-isahin kayo, I tell you, hindi ko alam kung lahat kayo masasabi ko na makakasagot kayo sa tanong ko. I am very honest. Kung babalikan natin, yung alin? Yung mensahe last Sunday, I know na ang ilan sa inyo o marami sa inyo, ibinaon nyo na yun sa limot. Dahil nakakain kayo after Sunday or after nung linggo na yun na masarap na putahe. Tama po ba? Anyways, kung hindi ka kumain, sorry. Pero kung kumain kayo at nakalimutan nyo na, and then, repent. Hello? But can you imagine that? Most of the time, nakakalimutan natin kung ano yung mensahe ng Diyos. Hindi nyo ba nakakalimutan yung pangalan nyo? I pray, hindi. Diba? Pero pagdating sa mensahe ng Diyos, ano nga ba yung mensahe? Hindi nyo man lang na-review kung ano yung pinagsusulat nyo last Sunday sa inyong mga notebook. Meron ba talaga kayong sinusulat? O nagdo-drawing lang kayo? Dinodrawing nyo ako. Diba? Amen! Please, hindi ko kailangan na, alam niyo yun? Hindi ko kailangan na i-sketch nyo ako, no? Tama po ba? Buti sana kung kapag after mo ko i-sketch, kikita tayo ng 1,000,000. Pwede natin yung ibenta sa labas. Kaso hindi. Ang problema, ikaw yung nawalan. Tama po ba? That's why I want you to focus here. Gusto ko na mag-focus kayo. Amen. Why? It's because can you imagine habang tayo nagpo-focus sa kanyang mensahe, God is changing your life.
habang nakafocus ka sa kanyang salita, you know what, meron siyang ginagawa sa buhay mo ngayon. Ano yun? Binabago niya ang puso mo, binabago niya ang isip mo. Ang tanong, bakit kinakailangan mabago ang ating puso at isipan? Everybody look at me. Bakit kinakailangan mabago ang puso at isipan ng bawat isa sa atin? For one reason, it's because ang puso natin, can you imagine paano siya mananaan sa puso natin kung ang puso natin ay punong-puno ng basura? Paano siya mananaan sa kaisipan natin ang bawat salita niya? Paano niya ito isusulat maging sa ating kaisipan kung ito ay punong-puno rin ng kontaminasyon? That's why every day, you and I, ikaw at ako, dapat nating ipanalangin na dapat tayo ay patuloy na magpabago sa Diyos. Patuloy natin ipabago ang puso natin, ang isip natin sa Diyos. When you pray, no, sa bagay na yan, hindi mo sinasabi ang iyong pagiging relihiyoso. Sinasabi mo lang sa Diyos, Panginoon, linisin mo ang puso ko. Why? Inaamin mo sa harapan ng Diyos na marumi ang laman ng puso natin. Inaamin mo sa Diyos na mayroong kakahinaan. Saan? Sa iyong kaisipan. Hindi ko sinasabi na, you know what, hindi ko sinasabi na iba ang iyong pag-iisip. Ang sinasabi ko, meron tayong kahinaan saan? Sa ating kaisipan. Ano ang kahinaan natin sa ating kaisipan? Ang kahinaan natin sa kaisipan, can you imagine, habang nagsasalita, like for example, yung mga tao na ginagamit ng Diyos sa inyong harapan, paano ka nakakapag-focus? Tama po ba? Ito yung test sa sarili mo. Kung hindi ka makapag-focus, why? It's because, you know, para kang hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa isip mo. No? Tumatakbo sa isip mo yung problema. Tumatakbo sa isip mo yung lulutuin mo mamayang gabi. Tumatakbo sa isip mo lahat. I tell you, hindi kasi Superman. That's why dapat mo matutunan na mag-focus in the presence of God. Why? Dahil sa presensya ng Diyos, binibigyan kanya ng kapahingahan. Bakit niya nais na bigyan ng kanyang bayan ng kapahingahan? Sa isang dahilan. Alam niyo yun? Bakit? Wala akong ibang dahilan. Isa lang. Ano yun? Dahil nagmula ka sa Kanya. Nagmula ikaw at ako sa Kanya. That's why dapat natin sanayin ang sarili natin na manatili sa Kanyang piling. Pero ang problema, ayaw natin sa piling ng Diyos. Why? Dahil mas gusto natin sa piling ng mga tao sa paligid natin na tumutulong sa ating laman para ito ay mas lalong mamayagpag. Hello? Pag narinig mo yung kapitbahay mo, bingo, parang gusto ko doon. Hinahatak-hata ako ng iyong mga paa. Huwag ka nga magsinungaling. Hindi ka hinahatak ng iyong mga paa. Hinahatak ka ng alin? Ng iyong laman. Hindi ng iyong paa. Okay, may sarili bang isip ang paa mo? Paratan din natin. Ayan, ayoko talaga. Humiwalay ba yung paa mo sa gabi? Nakikita mo ba na may lumalabas na langis? Tapos umaangat yung katawan mo and then yung lakad mo naglalakad, yung paa mo naglalakad. Let me pray for you if you are like that. So that God will deliver you now. Mamaya may lumapit, pastor ako. Then God bless you, go home. Amen? Can you imagine this? Tama ba? Sinasabi natin sa pastor, hindi ko talaga mapigilan. Yung alin? Yung nakasanayan ko na dati kahit na anong gawin ko. Why? Kasi hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Tulungan mo kaya ang sarili mo. Pastor, talagang hindi ko talaga mapigilan yung sarili mo, yung sarili ko eh. So anong gusto mo marinig sa akin? Hindi ko po alam. Isa lang mapapayo ko sa iyo. Ano yun? Isa lang. Ano yun? Are you ready for that? Go to the presence of God. That's all. Seek His face. Kaso ang problema, pastor, tinatamad din ako magbasa ng salita ng Diyos. Problema mo na yan. Diba? Diba? Why? It's because if you remember in the Bible, if you want to follow Christ, you must carry your own cross. Hindi ko pwedeng bitbitin yung sarili mong krus.